Amen. Thank you so much, Pastor Rodel, at salamat sa special number. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. So, hindi pa po ako umuwi. Galing po ako sa Dumaguete. So, from preaching to airport. And then, from airport to Living Water Baptist Church Santa Mesa. Ayan. So, kaya medyo unawa lang na kung hindi man po mukhang fresh look, medyo nahalata ni Ate Miho eh. Tutuwa naman ako kasi si Ate Miho, sandali-sandali lang daw siya rito, pero praise God, nag-effort siya to be here tonight. Mamaya na po madaling araw ang lipad niya, pabalik sa Japan. So kaya happy naman ako na nakita po tayo. So tapos si Preacher Sunny at saka si Jude nandito. Ayan o, sige po, libre tingin sa kanila. Libre tingin. Tayo nga kayo mga anak. Tayo nga kayo. Ayan. Oo. So, sa pagkakaalam ko, galing yata sa airport din yan. Dito na. So, parang nagkita-kita. No? So, praise the Lord. At ako po'y talagang overwhelmed sa ginawa po ng Panginoon sa dalawang magkasunod na provincial ministry trip. Yung isa po, ito yun sa Antique. And then after that, the following week, ito nga po yung Dumaguete. At ang sarap-sarap sa puso na yung pong makita nyo na yung mga tao, sila po ay sabik sa salita ng Diyos. And then the reason why they are longing na ma-invite ka doon sa kanila, it is because they believe na meron kang na-contribute sa kanilang buhay. Kaya po, alam nyo, ang usapan talaga ng pagmiministeryo, hindi po kung ano yung makukuha mo sa kanila kundi kung ano talaga yung po pwedeng maibigay mo. In fact, may mga ilan po doon na siyempre natatouch ka sa puso nila sa ministry. May mga sitwasyon nga po na uuwi ka na pati barong mo, may express mo talaga, may bigay mo sa kanila dahil para sa kanila po, napakalaking bagay nun. So, and I am telling them na sa totoo lang, ayusin po natin ang mentality. Manila pastor, provincial pastor, we are all equal. Amen? Because we believe in the equality of ministers. Hindi po ngayon nasa Manila ka, mas mataas na pastor ka sa mga taga-probinsya. So kaya yun ang gusto ko po sanang may pagministeryo po sa kanila for them to have that confidence na kahit taga-probinsya po sila, dapat na sila po ay pastor at tinawag po ng Panginoon, wala po kaming pinag-iba. Kaya yung fellowship po, in fact, hindi pa po tapos. Kaya si Pastor Edgar Ugay, si Pastor John Palye, isinama ko po sila para ako po makauwi po dito dahil tomorrow, May 1st, may gawain din po. So tapos po pwede naman pong final night ko ngayon. Okay? Pero siyempre, madalas na linggo, hindi na nga tayo nakikita, kaya nagpipilit po ako na kahit Wednesday. Yun naman ang kagandahan sa mga Kristiyano na nadisiplina ang sarili na kahit Wednesday, umaattend po sila. At least kahit paano nakikita rin po tayo, di po ba? So kaya maraming salamat sa panalangin po ninyo. Again, ako po ay sobrang overwhelmed kung paano ang Banal na Espiritu po ay makapangyarihang gumalaw doon po sa mga ministering na ginawa po ng inyong lingkod. Yung bang, bagamat ako po, hindi naman talaga batayan na pag nag-forward areglado, pero makikita nyo po talaga, kung tutusin, parang ang may language barrier pa yan eh. Kaya little by little, ako po ay nagsasalita ng kanilang dialect. At natutuwa naman po ako dahil nagugulat din po sila. Hindi nila alam. Ako rin, nagugulat ako, nakakadiretso ako minsan nung dialect po nila. Kaya mga kapatid, just continue to pray for me. That is the reason why every time na nagpo-post ako, ang isa sa hindi ko nakakalimutan, thanks, Prayer Warriors. Hashtag, Hashtag Thanks Prayer Warriors. Ang laking bagay nyo po. Napakalaki po ng bahagi ninyo sa buhay pagmiministeryo ko po. Sabi ko nga, kung tutuusin po, ang akin namang trabaho ng ginagawa,
trabaho po ng evangelist, di po ba? At kung tutuusin po, areglado naman po kayo sa kalagayan po ninyo. So, kaya kahit gawin ko po ito ng gawin, kung tutuusin, yun naman po talaga ang line of ministry ko po. But what I would like all of you to notice is that I am exerting, giving effort to just to be here, magkasama-sama po tayo dahil ako po kasi masaya pag nakakasama ko kayo, di po ba? So, joy ko po yan. Kaya I hope na tayo po ngayong gabi ay pagpapalain po ng Panginoon. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Babasahin po natin mula po verse number 14. Ayan, medyo sumasabit-sabit yung ngipin ko. Ano po? Pag nagsasalita po ako, diyan ko naintindihan si Pastor Poy. Noong time na siya po ay, okay, so nasa pag-aayos po ito ngayon. Kaya ipag-pray nyo pong sana umabot, mga kapatid. At natatawa ako dahil parang struggle ko na pag nagsasalita ako, baka imbis na madamdamin po yung mensahe ko po, biglang maging katatawanan dahil baka malaglag yung pong aking pong ngipin sa harap. Siguro dahil sa tagal na rin po, 30 years na 30 years na. At malungkot siya dahil di ko man lang na-celebrate yung kanya pong 30 years na na anniversary. Okay, Sister Jude, masaya ba kayo dyan? Preacher Sunny, sobrang natuwa naman kami na nakita namin kayo. Si Ate Miho, sana upo. Ayun pala si Ate Miho. All right, so sige po. Matthew chapter 25, beginning verse number 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered them unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that hath received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside him. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa lagit-laging pagkakataon na pinagkakalob mo sa amin upang kami po ay sumamba, upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. I pray, O Father, that tonight as we come to you, may you consider our spiritual
condition, Heavenly Father. May you strengthen us, talk to us, bless us, O God. Nawa, patuloy kaming magsilago sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Hamunin mo po kami sa pamagitan po ng parable na ito. Thank you so much. We praise you, we honor you, O Lord. In Christ's most precious name, amen. Amen. All right. So, ang gusto ko pong talakayin ngayong gabi, dito po sa ating binasang teksto, na kung saan yung merong 5, sinabihan po siya ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Yung pong merong 2 na ginamit po, sinabihan siya ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So kinuha ko po yung idea para ngayong gabi, bawat isa po sa atin paalalahanan at hamunin. Will we hear Him say, well done? Maririnig po ba natin sa panahong takda at sa panahong ukol na ang sasabihin ng Panginoon sa atin, well done? Will we hear Him say, well done? So dito po sa ating magiging pag-aaral, ito po ay sa paraan na kung saan po gumamit ng parable para sa truth na nais i-impart sa bawat isa sa atin. Mga Kristiyano, isang bagay po na hindi po kailan pa man at darating sa punto na atin pong hindi paniniwalaan. Ito po ay ang katotohanan na sa lahat ng mga hula, ito yung katotohanan na babalik ang Panginoon. Amen? We believe that Jesus Christ will surely come again. Do you believe that? Ngayon, kapag tinanong po natin ang halos maraming Kristiyano, especially Bible believers po tayo, so kalimitan po ang sagot nila, yes, we believe that Jesus Christ will surely come again. Kung ang pagbabatayan sagot, areglado po. Pero kapag tinignan natin performance, kapag tinignan po natin the way na kinakandak ang kanilang sarili, kung ang pag-uusapan, Christian service, kung ang pag-uusapan, pagdalo, kung ang pag-uusapan po, yung mga masasabi nating dapat ginagawa ng Kristiyano, minsan mag-iisip ka, totoo kaya? Totoo kaya na naniniwala ang mga unfaithful? Totoo kaya na naniniwala ang mga inactive? Totoo kaya na naniniwala ang mga hindi giver? Totoo kaya na naniniwala yung mga on and off Christian na babalik talaga ang Panginoon? Nakukuha niyo po yung punto natin, mga kapatid? Ha? Kung talagang naniniwala po tayo na babalik ang Panginoon, dapat makita yan sa kung paano po tayo dumadalo, naglilingkod, nagpupuri, nag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo ng tahasan, wala akong nakikitang kahit anong dahilan para hindi natin paniwalaan ang katiyakan ng Kanyang muling pagbabalik. Bakit? Sapagkat sa napakaraming hula sa banal na kasulatan, yan ay mga naganap at ito po ay walang dahilan para ang hula ng Kanyang pagbabalik, ang pangako ng Kanyang pagbabalik, ay hindi matutupad. Walang dahilan para hindi matupad yan. I am telling you tonight, Jesus Christ will surely come again. Amen? Babalik po siya. Sabi nga po, mga kapatid, doon sa mga alagad niya, di ba? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ang sabi po niya, I will come again and receive you unto myself so that where I am, there you may be also. Dito po sa Matthew chapter 24, wherefore be you also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. I am telling you tonight, at gusto kong idiin po sa inyo yan, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin, mga Kristiyano, babalik ang ating Panginoon. Amen? Ang tanong ko lang, sa pagbabalik ng Panginoon, at darating na tayo sa pagkakataong haharap sa Kanya, will we hear Him say, well done? Sasabihin kaya ng Panginoon sa iyo na well done kung ang pag-uusapan po sa kalagayang ikaw ay naging katiwala? You being His stewards, sasabihin kaya niya sa iyo, well done?
bilang pinagkatiwala ng Panginoon, sasabihin niya kaya sa iyo, well done? Mga kapatid, mga minamahal, bilang servant, bilang naglilingkod sa Panginoon, sa klase ng paglilingkod na ginagawa po natin, sa klase po ng pagmiministeryo po natin, will we hear Him say, well done? Maririnig kaya natin siya na sasabihin niya sa atin kung ang pag-uusapan stewardship, well done. Kung ang pag-uusapan service, well done. Kung ang pag-uusapan soul winning, well done. Mga kapatid, yan kaya ang maririnig natin? Maririnig natin kaya ang Panginoon na sasabihin niya sa atin, well done? Lagi nating naririnig yung time, talent, and treasure. Kaya hindi natin para itsapuera yan. Because it is very true. It is very true that we Christians, we are stewards of the manifold grace of God. Tayo po ay stewards ng kanyang araw, oras, panahon na ibinibigay sa atin. Yung buhay natin. Sa usapan ng oras, hindi natin nag-uusapan yung alas 5, alas 6, alas 7. Ang usapan ng oras ay ang buhay na ibinigay niya sa'yo. Ang buhay na meron ka ay panahon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay mabubuhay ng 50 anyos, kung ikaw ay mabubuhay ng 70 anyos, kung ikaw ay mabubuhay ng 100 taon, yun ang panahon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Ang tanong ko po, sa buhay na yan, gaano man maging kaiksi o kahaba yan, ikaw ba ay naging mabuting katiwala at sasabihin ba sa iyo ng Panginoon? Maririnig mo ba na sasabihin niya sa iyo, well done? Sa mga concern sa akin, I really appreciate you all. Doon sa idea na, di ba? Actually po, meron naman akong management. And I really appreciate the reminders because I need that. Di ba? Hindi naman pwede pag nagministeryo ka, talagang para kang Superman. Dapat talaga, may mga nagpapaalala rin sa iyo. Pero ang pinopoint out ko po mga kapatid, every opportunity of service, ginagrab natin yan. Kasi sa buhay natin, ang itatanong po ng Panginoon sa atin, paano mo ginamit ang buhay na ipinagkaloob ko sa iyo? Di ba? Ang dapat maging goal natin, yung buhay natin, yung a life well spent. Yung nagamit talaga. Kung meron po tayong 24 na oras sa isang araw, are you listening? Doon po ba sa 24 hours na yan, ilan yung oras na nagamit para sa Kanya? Ilan ang naging makabuluhang oras sa 24 hours na yan? Sa 7 araw sa isang linggo, gaano karaming araw ang nagamit mo para sa Panginoon? Sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 1 taon, at sa edad mo ngayon. Sa edad mo ngayon. Di ba? Ma'am Mel, sa edad mong 30 ngayon, gaano karami dyan ang nagamit mo para sa Panginoon? Nakukuha niyo po yung point natin? It is good to be reminded, folks, that we are all God's stewards ng buhay na ibinigay niya sa atin. So when we say time, we are not just referring doon sa kung anong oras, kundi yung lifespan, yung pong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Bakit mo pa hihilingin na bigyan ka ng mahabang buhay kung sayang lang naman ang buhay na yan? Kung wala ka namang maayos at godly purpose sa buhay na yan. Kaya ang tanong ko po na gusto kong maging particular po tayong lahat, pagka umarap ba tayo sa Panginoon, sa usapan ng buhay, sa usapan ng panahon na ipinagkaloob niya sa atin, sa mga pagkakataon na ibinigay niya sa atin, will we hear Him say, well done? Pag-attend na nga lang sa church, di mo makumpleto eh. Ano kaya ang pwedeng ikatwiran ng mga Kristiyano sa harapan ng Panginoon kung ba't siya hindi umaatin ng hapon? Kasi naman, Panginoon, sobra-sobra naman siguro yung oras kapag kayong linggo, buong linggo. Di ba? Sobra-sobra? Gaano ka kadalas at gaano kahaba ang panahon mo sa trabaho? Gaano kahaba ang panahon mo sa Netflix? Gaano kahaba ang panahon mo sa YouTube?
Gaano kahaba ang panahon mo sa social media? Gaano kahaba ang panahon mo sa games? Gaano kahaba ang panahon mo sa mga gawain dito sa mundo? Tapos, sa gawain ng Panginoon, Miyerkules lang, Linggo ng umaga lang, Linggo ng hapon lang, hindi ka pa nakakakompleto. Ang tanong ko sa iyo, aasa ka na sasabihin ng Panginoon sa iyo, ay ang galing mo anak. 'Di ba? Ang ganda ng ginawa mo. Sa buong isang linggo, 3 serbisyo lang, nahirapan ka pang makumpleto. Kasi nitong mga panahong ito, naiisip ko, di bali nang magdamdam sa akin ng kahit sino. Basta ang mahalaga, masabi ko yung dapat na makita ng bawat isa sa atin. Di ba? Hindi ko kailangan bulahin ng kahit sino sa atin. Mga kapatid, ito'y para sa ating lahat. Kailangan mapaalalahanan tayo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa buhay mo dito sa lupa. Ang tanong ko sa iyo, tama ba ang gamit mo ng buhay mo? Tama ba ang gamit mo ng oras mo? Sensya na kayo. Parang may espiritu pa ng camp sa akin at Congress. Hindi kasi ko pwede mag-preach doon na parang bumubulong doon sa klase nung aming setup doon. Pero yun eh. Di ba? Kumbaga, sa akin po, binibigyan ko lang ng emphasis. Pero sino pa ba sa atin ang hindi nakakaalam ng usaping stewardship sa time, talent, and treasure? At ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung buhay mo, yung oras mo, yung panahon mo, kung gaano ka kahabang mabubuhay sa lupa, accountability mo sa Diyos yan. Kung paano mo ginamit. Nung tayo po'y mga unbeliever pa, mga kapatid, gaano ang naging gamit natin sa buhay natin? Mga sayang na panahon, mga sayang na sandali. Ngayon na-save ka na, hindi ba dapat samantalahin mo na dahil na-save ka na, yung mga lumipas na panahon, yung mga nasayang na panahon, hindi ba magandang gamitin mong panahon ito na talagang magiging mabunga para sa Panginoon? Particular ang Diyos eh. Ano na pakinabang ko sa ibinigay ko sa iyo? Anong naging pakinabang nung ipinagkatiwala ko sa iyo? Di po ba? Hindi ba? Mga kapatid, maliwanag po na nanagot po yung isa na ibinaon lang at hindi ginamit. Kung ano po yung kanyang, di ba, dapat ginawa para sa Panginoon. Ayan, ayoko na initan kayo dahil medyo malakas ang, di ba? Kasi nainitan din po ako mga kapatid. Oo. Ang punto natin, Kristiyano, paano mo ginagamit ang buhay mo? Di ba? Ikaw ngayon mula naisipang kumanta, yung klase ng boses na meron ka dapat noon pa. Di ba? Kasi kung ginamit mo na yan noon pa, palagay ko, bihasang-bihasa na tayo ngayon. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Kasi kadalasan okay na okay lang sa atin eh. Pagkagagala, okay tayo. Pagka po mga bagay sa mundo, okay tayo. Pero kapag ka po sa Diyos, inuorasan natin. Pagka po sa Diyos, parang kalabisan. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa inyo kasi na-encourage po ako nung nakita ko po na nag-improve agad ang ating pong Sunday attendance na pati po yung evening service natin. Wow! Majority po uma-attend na. Kaya sabi ko, Panginoon, maganda pa rin talaga puso ng mga miyembro. Bakit? Dahil ang naramdaman nila ay ang makadiyos na paalala na kung saan, nung nag-respondi po kayo, tuwan-tuwa po ako sa balita. Alam niyo po bang mas nagtatanong ako sa attendance kaysa sa offering? Opo! Tanungin niyo po si PNG, tanungin niyo po si PDB, kahit sila Pastor Poy, tanungin niyo po sila. Mas nagtatanong ako sa marami bang dumalo ngayon? Nandyan ba yung mga miyembro natin? Kaysa sa magkano offering. Ni minsan hindi po ako nagtanong ng tungkol sa offering ng church natin. Anong dahilan? Wala akong pakailam? Hindi po. Ang gusto ko lang alam nyo, bakit mas tinatanong nyo po yung attendance? Kasi mas mahalaga kayo sa akin kaysa sa offering. Di ba? Pero mag-offering na rin kayo para mas maayos. Talent. Inuna ko na itong mga pamilyar po sa atin. Pag ang pinag-usapan time, will we hear him say, well done? Kung ang pag-uusapan talent, will we hear him say, well done?
Kayo madalas, minomotivate ko kayo. Diba? Pero pwede niyong itanong sa sarili niyo. Binigyan kayo ng Diyos ng kakayahan. Diba? Hindi lahat ng gustong gumawa niyan, natuto eh. So the fact na natuto kayo, it means to say na talagang may talent kayo. Kasi kahit ituro mo ng ituro yan sa isang taong hindi para dyan, walang talent. So kaya lang, kung nakasalalay sa inyo ang service natin, at kung wala kayo, maapektuhan yung service natin, itanong nyo sa sarili nyo, gaano kadalas naapektuhan ang service natin dahil wala kayo? Kasi kung ang magiging mentalidad mo, tutugtog ako pag gusto ko, sasabihin kaya ng Panginoon sa atin, well done! Buti naman pag gusto mo, tumutugtog ka. Yung kaya sasabihin ng Panginoon sa'yo. Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, ang dami kong pwedeng bigyan ng talent, ikaw ang binigyan ko ng talent. Ang dami po pwede na bigyan ko ng pagkakataon, ikaw ang binigyan ko ng pagkakataon. Pero sinayang mo yung pagkakataon, sinasayang mo. Kaya ang masarap makita, kahit Wednesday pa yan, kung ministry nyo yan, yakapin nyo yan. Why? Sapagkat yan ang magiging dahilan para pagharap mo sa Panginoon, well done. Alam kong minararamdaman ka, pero hanggat kaya mo, nandyan ka. Alam kong may mga offer sa iyo sa labas, pero dahil committed ka, ministeryo mo yan, yan ang binigay kong kakayahan sa iyo, nandyan ka. Mga kapatid, anong sasabihin ng Diyos? Well done. Treasure. Diba? Kung ang pag-uusapan, treasure, will we hear Him say, well done? Kanina pinag-usapan natin sa time, yung buhay mo. Na kung gaano yung buhay mo, yun ang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Siyempre, nung mga early years, lalo na nung unbeliever ka pa, understandable, na hindi mo yan nagamit para sa Diyos. Pero ang masakit, hindi mo na nga nagamit sa Diyos yan dahil unbeliever ka, ngayon bang believer ka, hindi mo pa rin gagamitin sa Diyos. So sa treasure naman, ang tanong ko sa iyo, sa lahat ng tinatangkilik mo, ano at gaano ang nagagamit mo para sa Diyos? Na-appreciate nyo ba yung monitor natin? Sa lahat ng ginastusan nila, isa yan. Sa may kabuluhan. Yung mga tumulong sa naging matagumpay at napakagandang children's natin, ministry natin, yung BBS natin, kapatid, well done! Nagtampo pa nga ako kay PNG, ba't pinatanggal mo? Gusto ko sanang abutan dito dahil gusto kong parang maging huwes sa bawat isa sa inyo. At sasabihin ko na napatunayan sa hukumang ito na ikaw miyembro so and so ay guilty sa hindi mo paggamit ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Diba? You are guilty beyond reasonable doubt. At dahil dyan, ikaw ay inahatulan sa hukumang ito. Ng araw-araw na hindi pagdalo. Baka natuwa ka nun, no? Grabe ang sentensya, hindi ka na pwedeng umattend. Wow! Kapatid, hindi masamang gumastos. Pero sana, alam mo kaya ka rin binigyan ng Diyos ng kayamanan para magamit mo. Kaya pagharap mo sa Diyos, ang tanong doon, anong sasabihin ng Panginoon sa'yo? Tayo ba naman, magmamalaki ba naman tayo? Sino ba naman tayo? Saan ba tayo dinampot ng Diyos? Ano bang meron tayo? Hindi naman po pwedeng pagka nakaangat ka at lumuwag ka sa buhay, imbis na maging mabuting katiwala ka, magyayabang ka, magmamalaki ka. Hindi ganon. The more God is blessing us, the more na maging mabuti tayong steward ng blessing ng Panginoon. Amen? Yun po ang punto doon, mga kapatid. Kaya, ayan na po ang kadalasang naririnig natin. Time, talent, treasure. Mga kapatid, how about the truth? Alam niyo po bang katiwala kayo ng Diyos sa katotohanan? Tayo ang may hawak ng katotohanan.
Tayo pong nakakaalam ng katotohanan. So ang tanong ko po, kung ang pag-uusapan ay ang katotohanan, kamusta ka? Ang tanong ko sa iyo, paano mo pinanindigan? Paano ka tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos? How about the task? Di ba? Isa sa iharap natin sa Diyos, yung given task. Dahil bilang Kristiyano, may dakilang atas at utos ang Diyos sa atin. Will we hear Him say, well done? Because ini-accomplish mo yung given task. Teachings. Yung doctrine. Diba? Yung katuruan, yung katotohanan, mga kapatid, at yung kautusan ng Panginoon. So yan po ang tinatawag nating stewardship. So sa lahat ng tinatalakay natin ngayon, kung ang pag-uusapan task, sasabihin kaya ng Panginoon sa atin, well done! Kung ang pag-uusapan kaya yung truth, sasabihin kaya ng Panginoon sa atin, well done! Kung ang pag-uusapan kaya teachings, sasabihin kaya ng Panginoon sa atin, well done! Kung ang pag-uusapan ay talent, sasabihin kaya ng Diyos, well done! Kung ang pag-uusapan ay treasure, sasabihin niya kaya sa atin, well done! At kung ang pag-uusapan po ay ang time, sasabihin niya kaya sa atin, well done. So ngayong gabing ito, nais ko na pong simulan ang ating preaching. Will we hear Him say, well done? Because we are faithful? Di ba? Yung pong pagkakaroon natin ng kumpiyansa na sasabihin ng Diyos sa atin, well done, if alam natin na tayo po ay nagpakatapat. Sapagkat ang sabi po sa Bible, and moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Mga kapatid, yun po ang nire-reward ng Panginoon, faithfulness. Di ba? Ang pinupuri, ang kino-commend, ang sasabihin ng Diyos na well done ay yung mga naging matapat na katiwala, matapat na servant, matapat na ministeryo o soul winner. Yun po. So faithfulness. Will we hear Him say well done because you are faithful? Wag na po iba. Suri sa sarili. Yung tayo ngayon magpakatotoo. Kapatid, kung ang i-commend ng Panginoon ay yung mga matatapat, paano mo nakikita ang sarili mo? At least hindi ka hinusgahan. Ikaw ang sasagot. Can you consider yourself na ikaw ay faithful? O hindi po, mayabang naman ako kung sasabihin kong faithful ako. Mga kapatid, hindi siguro tama na sabihin mong faithful ka kung hindi ka naman faithful. Kasi hindi ka faithful pagka sinabi mong faithful ka na hindi ka naman faithful. Di ba? Huwag yung katabi mo. Huwag si pastor ang tanungin mo. Huwag yung kahit sinong nasa paligid mo. Tanong mo sa sarili mo, faithful ba ako? Ngayon, gusto nyo matulungan ko kayo, paano nyo masasagot yung sarili nyo? Eh, titingnan nyo po yung mga usapang gawain ng dapat na ginagawa ng Kristiyano. Kapan po, pag-attend sa church, masasabi ko bang faithful ako? Yung tanong na to, kayo ang sasagot. Pinag-uusapan natin ang faithfulness. How can we say that we are faithful? Ano yung po pwede nating maging batayan? Kung ang pag-uusapan pagdalo, mga kapatid, at tatandaan nyo po ito, if God is rebuking us, if the Word of God is rebuking us, lalong mapapariwara ka kapag ka nagrebelde ka sa Kanya. Kasi ang salita ng Diyos na papakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran.
Kung ang pag-uusapan po attendance, faithful ka? Kung ang pag-uusapan giving, faithful ka? Kung ang pag-uusapan ministry na ginagawa mo, faithful ka? Ang kagandahan sa message na ito, hindi ka para i-judge ng kahit sino. Pwede mong sagutin itong tanong ko, faithful ka? May kukonsider mo bang faithful ka na on and off ka sa ministry mo? Pag gusto mong kumanta, sasama ka sa choir pag ayaw mo. Ayaw mo? Paano na pag nasa London na si Pastor Jabez? Hindi nga natin alam kung sino po pwedeng humawak eh. Kasi hanggang ngayon, ayaw pa pong sagutan ni Ate Miriam yung offer sa kanya. Kung sinasabi mo naman, na Pastor, wala naman ako ministry sa church. O yun ay tatanong ko sa iyo. Kung wala kang ministry sa church, can you consider yourself faithful? Pagka po naging totoo tayo, napakadaling sagutin. At hahanga naman ako sa iyo, kung di mo na nagagawa yung ministry mo, kung on and off ka na, faithful patingin mo sa sarili mo. Sana ang mensaheng ito maging dahilan para maging consistent po tayo sa mga manunugtog natin. Para maging consistent po tayo sa mga kumakanta sa choir natin. Para maging consistent po tayo sa SWAT team natin. Para maging consistent po tayo sa attendance natin. Para maging consistent po tayo sa giving natin. Kasi yun ang ibig sabihin ng faithful. Pag faithful, sasabihin ng Diyos sa iyo, well done. Maririnig mo sa Panginoon, well done. Okay? Pangalawa, fruitful ka ba? Titiyakin ko sa inyo na kung magiging fruitful ka, sigurado maririnig mo sa Diyos, well done. Amen? Di ba? Bunga, mga minamahal. Pag pinag-usapan natin ang bunga, hindi lang soul winning ang pinag-uusapan natin. Ang bunga, mga kapatid, ay yung pong magiging gain sa ginagawa po natin. So doon lang tayo iikot. Ano yung ministry mo? So ano ang bunga ng ministry mo? Kaya nga sabi ko, isa sa maganda na nakikita ko nakatutulong sa church natin, yung ginagawa po nating discipleship. Yung mga tutok-tutok ba na nag-aalaga po tayo para nang sa ganon, nananatili po sila. Mga kapatid, mga minamahal, kumbaga, kung mangyayari po na si Pastor Jabez ay mawawala na sa pagtugtog, meron ng Jobin na tumutugtog. Diba? At pag dumating sa time na naisipan ng mag-asawa ni Joben at maaaring siya po ay mag-mission naman sa ibang bansa kasi mukhang gano'n ang mangyari, mga manunugtog natin, baka silang maipadala natin sa iba't ibang bansa eh. Ang tanong ko, meron bang sumusunod sa yapak mo? Sa paggawa ko po ng trabaho ko bilang evangelist, kundi tayo nakapag-produce ng mga pastoral staff, kundi tayo nakapag-produce ng mga preachers, kundi tayo nakapag-produce ng mga teachers, kundi tayo nakapag-produce ng mga leaders, paano kaya mangyayari sa gawain natin? Lahat tayo dapat may production. Di ba? Dapat po. Ilan nagsimula ang Precious Rubies? Alam ko nagsimula kayo, Precious Ruby lang eh. Nag-iisa lang eh. Naging 2, naging 3, naging 4. Di po ba? At patuloy pa po silang nangihikayat, mga kapatid. Kumbaga, kahit bata ka pa ngayong gusto niya, makasama na kayo. Mas maganda doon tayo maging abala eh. Maging abala po tayo sa production, mga kapatid. Ha?
doon po tayo maging abala sa usapan ng pagiging productive. Why? Because I believe maririnig mo ang Panginoon na sasabihin sa iyo, well done, kung naging faithful ka. Maririnig mo ang Panginoon na sasabihin niya sa iyo, good, well done, kung naging fruitful ka. At naniniwala ako na sasabihin niyang well done kung finisher ka. Yung bang confidently para kang si Pablo na masasabi mo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hindi ba lagi nating itinuturo sa usapang Kristiyano, every one of us merong God-given race, tama? At yun daw po dapat takbuhin natin na may pagtitiis. Ang problema ng iba, hindi nagtiis. Tumigil. Tumalikod, umayaw, napagod, bumitaw, bumigay. Dahil doon, hindi nakatapos. Alam nga naman sabihin ng Panginoon, very good. Magaling yung ginawa mo, nag-backslide ka. Kasi ang hirap naman talaga, ganun ba? Sasabihin sa iyo ng Diyos na well done. Dahil alam niya na ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong hinarap na laban, ang daming atake ni Satanas sa buhay mo bilang Kristiyano, pero hindi ka tumigil, nagpatuloy ka at tinapos mo ang iyong takbo. Amen? That is the determination, that is the eagerness of the Apostle Paul. Ang sabi po niya, and it is good to somehow have an idea if what the Apostle Paul will try to point out when he said, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen? Kapatid, napapagod ako. Pero ito yung takbuhing ibinigay ng Diyos sa akin eh. Lalo na kanina, dumagete lang, pauwi dito sa Pilipinas. Sa Manila. Alam niyo po ba mga kapatid, na bigla na lang yung turbulence. Panginoon, paano kaya yung mahabang biyahe? Di ba? Itong maiksing biyahe, pwede kang Pero mga kapatid, pagka may tawag ang Diyos sa iyo, hindi ka rin naman magiging masaya kapag hindi mo sinunod ang tawag ng Diyos sa iyo. Paano po ako hindi titigil? Kung alam mo lang, pastor, kung alam mo lang, bishop, yung mga pinagdadaanan ko, sunod-sunod yan, hindi biro yan, puro problema na lang. Sinasabi mo ba na pag tumigil ka, wala na yung problema? Kung ganun hindi mo rin lang kayang garantihan na pag tumigil ka, wala ka ng problema, mga kapatid, magpatuloy ka na lang. Ha? At least, makakatapos ka. Amen? Maaring nadapa ka. Maaring along the way, may mga nakatizod sa'yo. May mga pagkadapa ka. May mga pagkakataong nalihis ka. Pero nakapag-iisip ka, hindi, dapat tapusin ko ang aking takbo. Mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa iyo, well done. Will we hear Him say, well done? I'm sure, yes. Maririnig mo yan kung naging faithful ka. Maririnig mo yan kung naging truthful ka. At maririnig mo yan kung naging finisher ka. Always remember, stewards tayo, may task. Nasa atin ang katotohanan, ang tamang katuruan. Mga kapatid, pag inaman natin ang lahat ng yan, may talent ka, may panahon na ibinigay ang Panginoon sa iyo, may kayamanan ka, pinagpala ka ng Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, naging faithful ka ba? Ang tanong ko sa iyo, naging fruitful ka ba? Ang tanong ko sa iyo, tinapos mo ba? O nagpatuloy ka ba? I remember one of my message, sabi ko, ang pinakamagandang dulo ng buhay natin, para talaga sa usapang buhay Kristiyano, yung katulad ni Pablo na masasabi mong, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Pero kinakailangan mga kapatid, maging firm fighter tayo. Fight the good fight of faith. Di ba? Maging faithful follower tayo. Sunod lang tayo sa Panginoon. At maging fruitful finisher tayo. Mga kapatid, firm fighter, faithful follower, and fruitful finisher. Will we hear Him say, well done, good and faithful servant.
enter thou into the joy of thy Lord. Kinuha natin itong parable na ito, and I know that this parable is very familiar to all of us, and I am hoping na sa message na ito, tayo po ay na-challenge ng ating Panginoon. Kung pagkatapos mong marinig na ito, on and off ka pa rin. Kung matapos mong marinig ito, mag-aang ka pa rin mag-a-absent, hindi ka pa rin magiging faithful sa ministry mo, sa pagbibigay mo, sa service mo, sa pagdalo mo. Mga kapatid, ewan ko kung po pwede natin pong, di ba, baliwalain talaga itong mensaheng ito. Mga kapatid, warning, warning. Basahin niyo po yung sinabi po niya doon sa isa na nga lang ang ipinagkatiwala, hindi pa po naging tapat, hindi pa nagbunga, at hindi nag-accomplish. Ano po ang sinabi niya, mga kapatid? Ang sabi po sa verse number 18, but he that hath received one went and dig in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Well done, thou good and faithful servant. Pagdating po dun sa verse number 22, he also that hath received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Well done, good and faithful servant. But listen, warning po ito. At wag namang ito po ang gugustuhin yung marinig pagharap natin sa Panginoon. Verse 24, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Verse 26, sabay-sabay. Verse 26, his Lord answered and said unto him, pakilakas niyo po, ano po ang gugustuhin yung marinig? I believe, ang pinakamagandang maging goal natin ay ang marinig natin mula sa ating Panginoon na sasabihin niya, well done. Well done. Dahil naging faithful tayo, naging fruitful tayo, naging finisher tayo. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, isang napaka-seryosong bagay, sapagkat isang tiyak na bagay, kung sinasabi nating tayo Kristiyano, isang tiyak na bagay, na ako at ikaw ay tatayo sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo upang magbigay sulit sa Kanya. Ano ang nakikita mo sa tinalakay natin ngayong gabi? Pagdating ba ng takdang panahon na yon, pag tayo po ba'y humarap na sa Panginoon, will we hear Him say, well done? Well, I believe, kanya-kanyang pagsusuri ng sarili. Na dapat sa ating realization, gagawa tayo ng desisyon at ang magiging goal natin, ang magiging eagerness natin, ay ang humarap tayo sa Panginoon na maririnig natin na sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Hindi na po para i-detalye ko pa because I believe all of you naintindihan niyo po clearly ang mensahe natin. If there is a realization
if the Holy Spirit is convicting you, kung may dapat pagsisihan, kung meron dapat itama, kung meron pong dapat itugon, kung meron pong dapat baguhin, kung meron pong dapat sabihin sa Panginoon, ito yung magandang pagkakataon for you to do that. Please don't just come. Make sure that you really understand the message. That's why nandito ka sa harapan. Christians, all of us, for sure, all of us, we will stand before the Lord to give an account to God. Talent man yan, treasure man yan. Yan man po mga kapatid ay ang panahon na ibinigay niya sa atin. Yung teaching na gusto niyang i-commit natin sa iba, i-extend natin sa iba, gamitin natin sa iba. Task, inutusan niya tayo, pinahayo niya tayo. Napakaganda na sa naging pakikinig po natin, ang decision po natin ay malinaw sa harapan ng Panginoon. Sabi ko nga, better na ma-realize mo ngayon. Better na umiyak ka ngayon. Better na ikaw ay magkaroon na kaagad ng pagsisising puso ngayon kaysa doon sa pagdating ng takdang panahon na haharap tayo sa Panginoon at saka tayo iiyak, doon tayo mapapahiya, doon natin marirealize na hindi deserve ng Diyos ang kawalan natin ng katapatan, ang pagiging hindi natin tapat, hindi deserve ng Diyos na sa lahat ng ginawa niya, hindi ka naging mabunga at hindi mo tinapos ang iyong takbo para sa Kanya. Dakilang Diyos. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po kung gaano kami katotoo sa pagharap namin sa iyo sa altar na ito. We are here in your altar, Heavenly Father, acknowledging our shortcomings. Nagkulang po kami. And thank you, Lord, for waking us up. Thank you, Lord, for reminding us. Thank you for this message, oh God. Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat. Panginoon, papagbungahin mo po kaming lahat. Dakilang Diyos, nawa, nakita namin ang kahalagahan ngayon na sa bawat mga ipinagkakatiwala mo sa amin, lakas man ito, yaman man ito, talento man ito, ito'y buhay, Panginoon, o panahon, at maging ang atas at utos mo, ang katuruan mo, lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, nawa kami po ay magpakatapat upang marinig po namin ang matamis mong tinig na magsasabi sa amin, well done, good and faithful servant. Maraming salamat po, aming Ama. Muli po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, nawa magkaroon ng malakas na impact sa buhay namin at sa church na ito ang mensaheng amin napakinggan. Patawarin mo kami, Panginoon, at bigyan mo po ng pagkakataon para mag-make up po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Salamat po sa paalalang ito, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat, please.